Hello guys, for today's video, bumalik na nga po tayo sa clinic for follow-up, check-up ng aking Gwen, ang aking bunso. So, yan na nga at konti lang po ang pasyente for today. At kasama namin si Lolo Jose at si Daddy Alvin. So, while waiting for Doktor, ayan ang aking anak, nag-cellphone lang siya. At medyo gutom na yan, kaya medyo mainit na ang ulo ni Ate Gwen. So, let's wait for Doktor para malaman kung ano ang mga kaganapan sa kanyang health. Natapos na nga po namin ang kanyang mga test na pinagawa ni Doktora. At lahat naman po yun ay pumasa na siya. Which means, negative po siya sa, anong tawag doon? Sa primary complex na ubo ng mga bata. So, at medyo matagal nga si Doktora, kaya naman kumain na muna kami ulit dito sa aming pinakamalapit na pwedeng makainan. So, yan, while waiting sa aming food. Ayan na ang aming food. Dumating na. So, sa akin burger na yan, beef, na merong tomato, pickles, ayan, lettuce. So, yan. Magla-lunch na kami. So, yan naman yung kay Gwen. Parang beef, ano yata yan, steak eh. Yan kay Daddy Alvin, 2-piece chicken. Yan naman kay Daddy Joseph, burger lang din. So, nagda-diet si Daddy Joseph. So, yan. After nyan, babalik po kami sa clinic para ma-check up si Gwen ng kanyang pulmopedia para malaman kung meron pa ba siyang mga plema-plema sa baga, kung kailangan ba niyang ay tuloy pa yung mga ibang gamot na nireseta sa kanya. So, malalaman namin mamaya while waiting dito sa Wendy's. Shout out sa Wendy's, baka naman, joke. So, ayan. Ayan ang aking bulilit. Masaya siya kasi ang dami niyang nakain. Dahil sa kaantay namin kay Doktora, nagutom talaga siya. At nabusog siya ng bonggang-bongga. So, happy na siya. Yan, at may hinihintay lang kami. Nag-CR lang muna si Daddy Joseph at Daddy Alvin. And we're on the way back sa clinic na. So, para malaman na kung talaga bang okay na ang kanyang mga test. Okay, nasama ko sa video, sa wakas. So, ayan na nga, bumalik na tayo sa clinic. So, hindi na rin natin makukunan ang ating sa loob ng clinic kasi syempre nakakahiya naman. So, ayan si Daddy Joseph, kasama namin for today's video. Alam mo na, si Grandpa. So, yan, nakita tayo sa second floor at doon tayo maghihintay ng oras para sa kanyang turn. Okay? So, medyo matagal kami yung turn namin sa pag-check up kasi nga may mga dumating na nagpalista. Yung pala, pwede pala magpalista through phone. So, hindi kami na-inform na pwede pala yon. Kaya, sobrang tagal namin naghintay. So, yun na nga, natapos na ang aming check up. So, napadaan kami dito sa isang eatery. Eatery to na parang ang ganda meron siyang garden sa loob. So, yan, napakaganda. Mapapakain ka talaga dito sa lugar na to. Kasi nga, ang ganda ng ambience, ang sarap pa ng kanilang food. So, namasyal muna kami dyan sandali. Kasi, alam mo naman, nature lover. So, yan, ang ganda ng view. Pakita ko muna sa inyo ang view. Baka sakaling alam nyo tong lugar na to. Yan. Pasyal na kayo dito. Hindi po to ako'y natuwa lang talaga dahil maganda yung kanyang view at masarap sa pakiramdam. So, yan. That's why kinunan natin. Pwede kayo mag-visit dito.
para makapag-relax while eating. Yan, nakita namin itong si Miming, mukhang buntis. Mukhang busog na busog siya dito. Mukhang pag-aari siya nung restaurant, ng eatery na to. Kaya yan, no. So, busog na busog. Laging malaki siya, no. Mukhang may babies si Miming. So, sa banda doon sa loob, meron naman silang So, isa to sa pwede nyong pasyalan kapag kayo ay nagugutom. Ang ganda, di ba? Ang ganda ng place nila. So, ayan yung kanyang, hindi ko alam, baka sa mga mga nagtatrabaho sa kanila. Itong dog na to. Ang cute nga, oh. Kasi nga, meron ako mga dogs. Meron kami mga dogs dito at home. So, parang nakakatuwa na nakakakita ka ng ganyan. Nilalang. So, yan. Nakanya lang nakatali siya. Siguro, syempre, para hindi siya magulo. Yan yung kanyang name ng aming kinainan. Ano ba yan? Darang Door. Basta, basahin nyo na lang. So, yan siya. Okay yung mga food sa kanila. So, yan. Uwi na tayo. We will go back na at home. So, while wala na tayo maipakitang view, yung pag-uwi na lang natin ang ating pakita while nagkukwentuhan. So, on the way home na po kami. Yun na nga, sabi ng doktor, clear na siya. Ang clear na siya sa kanyang nagpa-test kasi kami ng skin test. Parang skin patch. Parang gano'n yun sa primary para malaman kung may primary complex siya. Wala, okay na. Negative siya. So, malaking hinga sa part namin bilang parents. Kasi kapag may primary complex ang bata, 'di ba? 6 months ang ang gamutan. So, medyo matagal-tagal. Kaya yon, malaking kaginhawaan na nalaman namin na wala naman siyang ganong sakit. So, nagpa-x-ray din kami. Negative din po siya. Pero meron siyang pneumonia. So, nakapag-antibiotic na siya para sa pneumonia na yon. At magaling naman na siya. Na antibiotic for a week. So, ang naging na lang is yung ang last na binigay na instruction ni doktora, magme-maintenance na lang siya. So, yung maintenance niya is 3 gamot yun. Merong para sa allergy at saka sa ubo, and then yun na nga yung parang puff na panghika. Yun, yun yung maintenance niya. So, ang akin lang, masasabi ko lang, kapag may mga ganitong sakit, ang pinaka maganda pa rin is to prevent. Paano yung prevent? So, sa mga mami dyan, please, maging po tayo aware sa mga kinakain ng ating mga anak, as much as possible, yung mga food na prepared at home. Kasi, okay din naman yung mga fast food paminsan-minsan, pero yung sabihin mong halos araw-araw fast food, tapos mga processed food, yun yung mga isa sa mga nagko-contribute sa mga ikabababa ng kanilang immune system. So, napakahalaga na ang mga kinakain ng mga anak natin is talagang masusustansya. As much as possible, yun nga, yung ikaw yung nag-prepare, ikaw talaga yung nagluto. So, nakakasiguro ka na talagang healthy ang iyong ipapakain sa kanila. And of course, napakalaking bagay din na healthy ang kanilang lifestyle. Diba? Tanggalin yung mga junk foods, yung mga soft drinks, yung mga ganon. Kasi sa totoo lang, wala naman talagang wala naman talaga siyang nutritional value eh. Ang pwede mo lang makuha doon, mga
sarap lang. So, wala siya talagang makukuhang sustansya kung sustansya lang ang pag-uusapan. Okay lang siguro paminsan-minsan, pero yung kamo na a week, hindi mo siya matanggal. Hindi ka mabuhay nang wala yung mga yon ng sa isang linggo, isang araw. So, talagang titingnan mo yung mga kinakain mo, yung way ng pamumuhay mo, napupuyat ka ba? 'Di ba? Kailangan walang puyat, kailangan active ang lifestyle, kung ano man yung pwede mong gawin sa araw-araw na makapagpapa-healthy sa'yo, gawin mo. Yan, katulad ng walking, 'di ba? Pwede mong isama ang mga bata para mag-walking. O kaya naman ay sa walking kasi, 'di ba, may sunshine, 'di ba, na makakapagpatulong talaga sa bones ng mga bata, sa kanilang immune system, 'di ba? So it's free from nature, 'di ba? Vitamin D. So at malaking bagay din 'yun sa mga may asthma, yung nagpapaaraw sa araw-araw, hindi yung lagi lang nasa gadget. Okay, lagi lang nagse-cellphone. So, ang akin lang bilang mommy, nasa sa atin po ang ikagaganda ng health ng ating mga anak, kaya dapat i-encourage natin sila sa healthy lifestyle na sila rin naman na magbe-benefit, 'di ba? Bilang parent, responsibility natin na encourage natin sila sa mga healthy na mga bagay-bagay. Healthy food, healthy lifestyle, 'di ba? So, yun lang po. I hope you learned something. See you on the next one. God bless. Bye. Thank you.